Nuh alayhis salam, ummatun Nuh, ummatun Ibrahim, means panahon ng Nuh alayhis salam, panahon ng Ibrahim alayhis salam. Sinabi niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaira ummatun nabi. Khaira ibig sabihin pinakamapya, pinakamabuti yung ummatun nabi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayo, mga sumusunod ng utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-risala, ibig sabihin message. Sinabi niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-risala fi ummatun nabi. Ito message para sa umat ng nabi. Sino sumusunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ano po yung message niya? Pinakauna, tsaka pinakahuli. Yung message niya, la maghfira fi salah inda Allah tabaraka ta'ala azza wa jal fil yawm al-qiyamah. Ibig sabihin kapatid sa pananampalataya sa Islam, wala po kapatawaran ni sambayang, patawarin ni Allah sambayang sa kabilang buhay. Kahit ano dahilan, hindi po pakita dahilan kay Allah tabaraka ta'ala azza wa jal. Sino po sinabi? Sinabi niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga sambayan, mga pinaka-fard, obligatory. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Obligatory yung sambayan on time. Ibig sabihin, pag oras ng sambayan, kailangan sambayan. Simula edad ng babae o lalaki, edad ng mga 10 taon, fard, obligatory. Lagpas 10 taon, obligatory. Kung hindi na sasala yung anak natin, pinagkakasalanan, sasagot tayo sa kabilang buhay harap ng Allah, tayo, hindi yung anak natin. Sinabi niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la maghfira fis salah, walang po kapatawaran ni Allah sambayang sa kabilang buhay. Hindi ko pwede mga pakita dahilan, hey Allah, hindi ko kaya nakatayo, hindi ako nakaupo, masakit pa sa likod, tuhod, hindi pwede dahilan. Sinabi ni Allah tabaraka ta'ala azza wa jal, kung hindi niyo kaya tayo nakasambayan, nakaupo, sambayan kayo. Kung hindi niyo kaya nakaupo, nakahiga, sambayan kayo. Kung hindi niyo kaya nakagumagalaw pa, tsaka kamay, tsaka ulo, isip niyo, imagine niyo, pero sambayan pa rin. Ibig sabihin kapatid sa pananampalataya sa Muslim, mga Islam, pinaka-importante yung sambayan. Obligatory yung salat. Sinabi niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu waqtiha ila Allah hubbi. As-salat, sambayan, waktu, oras. Sinabi niya waqtiha, ibig sabihin niya eksakto oras. Pagrinig niyo ba? As-salatu waqtiha ila Allah, Allah tabaraka ta'ala azza wa jalla hubbi. Yung mga pinakamahal Allah tabaraka ta'ala azza wa jalla, yun makhluk niya, yun manusia. Sino sambayan on time? Mga sambayang 5 waktu. Sinabi ni Allah tabaraka ta'ala azza wa jalla, sambayan kayo, ako bahala, yun risky niyo. Hindi po kailangan inahanap risky, ako bahala risky. Bilang isang trabaho natin, isang salamat tayo kay Allah tabaraka ta'ala azza wa jal. Yung sujud, 5 waktu tayo sujud, mga harap ng Allah sa masjid. Ibig sabihin sa salamat tayo kay Allah tabaraka ta'ala azza wa jal. Promise ng Allah, promise ng Allah tabaraka ta'ala azza wa jal. Buong mundo manusia, mga kahit ano rin yun. Sinabi ni Allah tabaraka ta'ala azza wa jal, kung hindi na sasala, kung mamatay siya, hindi pwede pasok siya paraiso. Sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul muftahul jannah. As-salat sambayan, muftah susi, jannah paraiso. Sinabi niya yung sambayan, susi ng paraiso. Kahit ano gagawin niyo, kung hindi kayo sa salat, hindi pwede pasok paraiso. Paano tayo bubuksan yung pinto ng jannah? May sarili mga pinto tayo sa kabilang buhay. Kung hindi tayo dadala tayo susi doon sa kabilang buhay, paano tayo papasok sa Jannah? Ito message, ar-risala para sa nisa, rijal wa nisa, mga babae at lalaki, parehas lang kapatid sa pananampalataya sa Islam. Sinabi niya isang sabay, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man awwal udkhul fil nar? Man, sino? Awwal, una, udkhul, pumasok, nar, inferno. Sino una-una pasok sa inferno sa kabilang buhay? Ya Allah. Ya Rasulullah, sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwal, una, udkhul, pumasok, nar, neraka. Una-una, alim ulama, matataas mga grado, mga Arabic. Matataas mga aral. Sinabi niya sa ya Rasulullah, sila alim ulama. Bakit sila unang napasok sa mga inferno? Sinabi niya, lahat alam nila tungkol sa lahat mga hadis Quran, pero hindi na siya tinuturo yung kapitbahay niya, kapatid niya, kamag-anak niya, mga Islam, hindi siya dadawa. Dahil ito, una-una pasok sa inferno.
Kahit nakita niya mali, pero hindi na siya sinasabi, kapatid, ito po sa Islam bawal. Sinabi niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakaupo mga kasama lahat sahabat, sinabi niya, ya Rasulullah, kayf allamtu garib yawm al-qiyamah, paano ko malalaman natin malapit ng banggit? Sinabi niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag nakita niyo mga Muslim, hindi na sila sasala. Muslim, pinaanak Muslim, magulang Muslim, pamilya Muslim, pero hindi na sasala buong pamilya. Kahit dapat manik katabi ng masjid bahay nila, hindi sila sasala. Sala sila isang beses, isang linggo. Katulad ngayon kapatid, sinabi niya, ano pa ya Rasulullah, malapit ng banggit ng mundo? Sinabi niya, kullu Arab halbud dunya, kullu lahat Arab, ibig sabihin Arabo, halb, mga gugulo sila lahat mga Arab. Ngayon pero gugulo, halos mga Arab, mga taon sila mga gugulo. Ya Rasulullah, ano pa mga banggit ng mga sign of the banggit? Pag nakita niyo isang ama, isang ina, dalawang kapatid sila, isang milyonaryo, isang maraming pera, isang butong, walang pagkain. Meron ngayon panahon, tingnan natin kapatid sa pananampalataya sa Islam. Kamag-anak niya milyonaryo, pero kamag-anak nila naka-side vendor. Wala sila pagkain, hirap na hirap. Hindi sila mamahal isa't isa kapatid sa pananampalataya sa Islam. Ito, sign of the end of the world. Tao, maging walang puso kapatid sa pananampalataya sa Islam. Yun sinabi, wa arsala bil haqqi bashiran wa nadhira wa da'i Allah. Arsala, message, dawat. Tayo kapatid sa pananampalataya sa Islam, hak natin yung dawa ng isang kapatid sa tayo, mga kapatid natin, kamag-anak natin, mga anak natin, asawa natin. Kailangan magsambayan tayo araw ng Juma. Pinaka-importante yung araw ng Juma. Sinabi isang sahaba, ya Rasulullah, bakit pinaka-importante para sa Muslim araw ng Juma? Sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag araw ng Juma, binigay ni Allah Ta'ala Azza wa Jal, guardia, security guard. Sino po security guard? Sinabi niya, kada moske buong mundo, kaliwa at kanan, nakatayo, nakahawak isang notebook. Sinusulat niya pangalan, sino una papasok, sino pangalawa, sino pangatlo, sino pangapat, panglima. Sinabi ni Rasulullah, isang sahaba, ya Rasulullah, ano po mga balas, ano po ganting pala, sino una pasok sa masjid araw ng Juma? Sa Quran, Suratul Jum'ah, sa Quran, sinabi niya, lahat iwan niyo araw ng Juma. Papasok kayo sa masjid para sa sambayan ng Juma. Sinabi niya isang sahaba, ya Rasulullah, kung una pasok, ano po reward niya, ano po ganting para? Sinabi niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sino una pasok? Isang camel, binigay siya sadaka. Yung reward binigay ni Allah Ta'ala Azza wa Jalla, sino una pasok sa masjid araw ng Juma? Ya Rasulullah, yung pangalawa pumasok sa masjid, isang baka binigay sadaka araw ng Juma, yung balas binigay sa kanya. Ya Rasulullah, pangatlo isang kambing. Ya Rasulullah, pang-apat tao, isang manok. Ya Rasulullah, pang-limang tao pumasok sa masjid, pang-lima. Ano ba reward ni Allah Ta'ala Azza wa Jalla binigay sa kanya mga araw ng Juma? Sinabi niya araw ng Juma, yung isang itlog binigay sa sadaka. Yung reward. So kapatid sa pananampalataya sa Islam, hindi po tayo lang sambayan na sambayan. Kasi yung asawa natin, responsibility natin, anak natin, magulang natin, kapatid natin, kapitbahay natin. Ngayon, kung hindi tayo sasala, kung sabihin natin kapitbahay, bakit hindi ka nasasala? Muslim tayo eh. Ano ba sasagot niya? Sasagot na ikaw, unahin mo sambayan. Hindi ka nasala, tapos sinuutos mo ako. Gagalit, magulo, away. Ibig sabihin, una, lilinis tayo sa sarili natin kapatid sa pananampalataya sa Islam, bago maggawa tayo sa iba. Hindi po pwede mga sambayan iwan. Pinakamalaki kasalanan kapatid sa pananampalataya sa Islam. Sa kabilang buhay, sa loob ng kubur, harap ng Allah Ta'ala Azza wa Jal, tayo lang. Hindi po pwede mga ligtas sa kabilang buhay kahit ano sinungaling. Fabi ayyi alai rabbikuma tukazziban. Kadziban, ibig sabihin mga sinungaling. Hindi pwede po sinungaling kahit malaki o maliit. Harap ng Allah Ta'ala Azza wa Jalla sa kabilang buhay. Sinabi na isang sahaba, ya Rasulullah, pag harap ng Allah sa kabilang buhay, magulang, asawa, anak, minamahal natin, sobra mahal natin sa asawa natin, anak natin, mga magulang natin. Sa kabilang buhay, makikita, magkakilala po kami isa't isa. Sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pag harap ng Allah, pag lahat tayo mga harap ng Allah, kahit magulang, katabi, kaliwa o kanan, anak, asawa, hindi sila tingin isa't isa. Sinabi sahaba, ya Rasulullah,
Bakit? Hindi na siya tingin isa't isa. Sinabi niya, magulang, ayaw niya tingin yung anak niya. Anak, ayaw niya tingin magulang niya. Bakit ya Rasulullah? Baka inihiram, baka umihingi yung mga reward ko, yung sadka ko, yung mga amal ko umihingi. Takot sila isa't isa. Sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibig sabihin kapatid, Ya Rabbi, Panginoon, nafsi, sarili na. Isa alayhi salam, anak ni Maryam, Maryam alayhi salatu wassalam, sinabi, Ya Allah, walang ako pakialam yun sa Maryam, yun mama ko, magulang ko, sarili tulungan mo na ako, Ya Allah, ako gusto ko papasok paraiso. Lahat propeta, 124,000 mga propeta, harap ng Allah, sinabi niya, lahat, Ya Rabbi, Panginoon, nafsi, sarili ko, wala ko ako pakialam, Ya Allah, anak ko, asawa ko, magulang ko. Walang, basta sarili ko, gusto ko papasok sa Jannah, Ya Allah. Lahat mga propeta. Bigla rinig niya, lahat harap ng Allah, bigla rinig niya, Ya Rabbi, lahat propeta sinabi niya, Ya Rabbi, nafsi, Ya Allah, sarili ko. Hindi sila tatanong tungkol sa magulang, anak ko, asawa. Ngayon, kapatid sa pananampalataya sa Islam, yung pagbigla rinig niya, Ya Rabbi, ummati. Ya Rabbi, Panginoon, umat ko. Lahat propeta sa loob ng 124,000, isang propeta. Lahat propeta sinabi ngayon ng araw, hingi tayo patawarin kay Allah Ta'ala Azza wa Jal. Sa rally natin, sino ba yun? Mga humihingi para sa umat niya. Pagsilip niya sa likod, Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi siya humihingi para sa anak, para sa asawa, para sa kapatid. Humihingi siya para sa umat natin, kapatid sa pananampalataya sa Islam. Sinabi na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mga 3 tao hindi na pwede pasok paraiso kahit kailan. Habang hindi sila tutuwa habang buhay sila sa mundo. Sinabi niya, sahaba sinabi niya, Ya Rasulullah, man huwa? Sino po sila, Ya Rasulullah? Sinabi niya, una, hindi na sasala, hindi pwede pasok paraiso. Kahit ano gagawin niya, hindi pwede pasok paraiso. 100%. Habang hindi siya tutuwa habang buhay sa mundo. Pangalawa, Ya Rasulullah, yung shirk, malibang Allah, sinisimba sa ibang Panginoon, hindi pwede pasok paraiso. 100%. Habang hindi na siya tutuba habang buhay sa mundo. Pangatlo, Ya Rasulullah, mga 5-6. Yun mga ar-riba, pinakamataas kasalanan. Sinabi Ya Rasulullah, sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pinakamalaki kasalanan yun, mga ar-riba, yung mga 5-6 business. Bibigay, kukuha. Parehas lang kasalanan. Bilang Muslim, binabawal niya ang Quran o Hadith. Kailangan sumusunod tayo sa kapatid sa pananampalataya sa Islam. Lahat mga kullu nafsun dha'iqatul maut. Lahat umihinga tayo dito sa mundo. Isang araw mamatay tayo lahat. Habang isang langgam, isang ipis, isang uod, hindi na mamatay. Habang hindi pa tapos yung oras niya sa mundo, kapatid sa pananampalataya sa Islam. Bilang tayo, hindi natin alam ilang taon, ilang araw, ilang buwan, ilang minuto, ilang second, mga abot tayo dito sa mundo, kapatid sa pananampalataya sa Islam. Yun sinabi, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Habang buhay tayo, mga buhay tayo dito sa mundo, kailangan mga amal, mga maganda ginagawa natin dito sa mundo. Tuloy-tuloy yung sambayan natin, kapatid sa pananampalataya sa Islam. Pinakauna-una question tungkol sa sambayan. Pinakauna-una question tungkol sa sambayan. Bakit? Kasi yun, una-una susi ng paraiso, papasok tayo sa Jannah. Pinto ng susi, yung sambayan, kapatid sa pananampalataya sa Islam. Sinabi niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amal fid dunya, al-malu fil akhirah. Al-amal, sambayan, sadaka, zakat, mga siyam, yung mga fasting, buwan ng Ramadan. Kung hindi na isang araw, kung hindi na tayo fasting bilang Muslim tayo, kung hindi tayo fasting, kapatid sa pananampalataya sa Islam, sinabi niya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung iwan niyo isang fasting araw ng Ramadan, buwan ng Ramadan, kahit tapos na Ramadan, kahit 70 days, mga 70 days, kahit puwasa ka, hindi pwede equal bali ng one fasting ng buwan ng Ramadan, kapatid sa pananampalataya sa Islam. Pinakamalaking kasalanan, pag edad ng 10, kailangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinabi, papalo niyo anak niyo, asawa niyo, kung hindi na sumusunod sa Islam. Sinabi ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warning niyo asawa niyo, kung hindi sila sumusunod sa batas ng Islam, 1, 2, 3, talak niyo, divorce niyo. Kasi ito Islam, kapatid sa pananampalataya sa Islam. Sumusunod. Kung hindi tayo dawa, kapatid sa pananampalataya sa Islam, tayo lang sasagot sa kabilang buhay. Hindi yung asawa natin, anak natin, magulang natin. Puro Rabbi, nafsi, Allah, sarili ko. Pero yung
sagot natin sarili natin harap ng Allah Ta'ala Azza wa Jalla. So kapatid sa pananampalataya sa Islam, ngayon isang buwan ba, mahigit isang buwan, mga buwan ng Ramadan. Allahumma balligh fi Ramadan ya Rab. Hingi tayo dua kay Allah, hey Allah, abutin niyo buwan ng Ramadan. Kasi kukulong lahat syaitan buwan ng Ramadan. Tapos yung baraka, pinto ng Jannah, bubuksan ni Allah Ta'ala Azza wa Jalla dahil sa yung mga fasting, mga sambayan, mga jikir, mga tarawih. Ngayon kung hindi na ito tarawih, sambayang tarawih, dahil para sa kanino, para sa sino fasting. Kung fasting ako pero hindi na ako sasala, mga yung tarawih. Kung ako tarawih pero hindi na ako puwasa. Ito, isang araw puwasa, isang araw hindi. Mga gap na gap. Una-una nakita natin buong mundo kapatid sa pananampalataya sa Islam. Pag unang Ramadan, 10 araw, puno na puno masjid. Lahat may tutob, may kemon sila, suot sila, sambayang subuh, duhur, asar, maghrib, isya, lahat kompleto. Pag 10 araw lampas, pangalawa 10 araw, unti, bawas, wala na. Pag pangatlo 10 araw, pinakahuli ng 10 araw Ramadan, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. Isang buwan ng ibada, isang buwan ng isang araw ng ibada. Habol yung isang 1,000 year, 1,000 buwan kung mga jikir tayo. Equivalent isang araw ng gabi Allah Ta'ala Azza wa Jalla bibigay sa atin mga reward kapatid sa pananampalataya sa Islam. Buwan ng Ramadan. Akala natin mga una 10 Ramadan, pangalawa Ramadan tapos na. Pinakahuli, pinaka-importante, 10 araw ng dulo, 10 araw kapatid. Bakit? Laylatul Qadr. Bumaba lahat anghel. Araw ng Laylatul Qadr. Pero binigay sa hadis mga simula 20 hanggang 21, 23, 26, 27 ng night o 29. Pero kung sambayan tayo mga hadis sa Quran, walang sulat. Mga 21 ng night ng Laylatul Qadr, 27 ng Laylatul Qadr, 29 ng Laylatul Qadr sigurado. Walang sigurado. Simula 10 days, simula 21 ng gabi hanggang abot tayo end of the Ramadan. Kahit sa loob ng isang araw, Allah nakakalam araw ng Laylatul Qadr. Kapatid sa pananampalataya sa Islam, yun kailangan po kapatid. Mga tayo kung puwasa tayo araw ng Ramadan. Kung hindi tayo puwasa, nakita natin mga ibang lahi, mga ibang mga tradition, mga ibang Christian o kahit ano na religion. Ito Muslim pero hindi na puwasa siya. Kung puwasa tayo, sa loob ng puwasa, kahit ano hard work tayo kapatid. Kung puwasa ng araw ng buwan, sa loob ng puwasa, kung mamatay tayo, pasok tayo sa paraiso. Sinabi niya, Allah Ta'ala Azza wa Jalla, sinabi niya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamaganda, pinakamapiyang araw ng buwan ng Ramadan kapatid sa pananampalataya sa Islam. Lahat mga humihingi tayo kay Allah, patawarin ni Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Wa qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum.